Hello mga ka-legit Davercards, panabagong updates po tayo patungkol dito sa issue na ito. Is it true na ito pong si Cassie Legaspi ay nireject ng isang brand at di umano'y pinalalabas na nasulot daw di umano nito ni Karen Aistrup ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago nga po tayo magpatuloy sa ating updates for today's video ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercards po natin na walang sawang nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, ito na nga dahil tuluyan na ngang ipinakilala si Miss Karen Aistrup bilang isa sa mga brand ambassadors ng Broadway Gems na ang kanilang kinikater is mga more on accessories, bags, mga headbands. Ayan, makikita natin yan. Marami na pa yung mga branches po itong brand na ito. At natuwa naman po ang legit Davercards si Karen dahil sa dinami-dami nga naman ng mga batikan or mga kilala, no? Kilala na siyang pinakabago pa ang kinuha nito. Kasi nga ang Broadway Gems po kasi is naghahanap ng mga fresh artists at isa si Karen Aistrup bilang kilala bilang isa sa mga legit Davercards na nakakasama ng TVJ sa Itbulaga ang napili nito. Pero sa kabila nga po ng mga bagay na ito, may mga intriga palang natatago dito. Kasi base po sa isang blind item. Ito po ay lumabas. According po dun sa isang showbiz line na naglalabas po ng mga blind items patungkol sa artista. At kapag nabasa nyo po siya, talagang mai-incorporate nyo po siya dito kay isa sa mga sinasabing nasulot daw di umano. Kasi napansin lang ng lahat na kung pupuntahan niyo po yung Facebook page nito pong Broadway Gems ng brand is ang kinuha po nilang brand ambassador is si Miss Karen Aistrup from Itbulaga sa TVJ at yung isa naman is si Kulot na representative naman ng It's Showtime. So marami tuloy ang naiintriga bakit wala daw kinuha dun sa isang noontime program. Kung matatandaan niyo nangyari na to dito po kay Paulo, si Paulo po bilang isang legit Davercards ng Itbulaga, tapos naman kinuha din ng MacDo itong si Miss si Vice Ganda bilang representative naman ng It's Showtime. Doon din na intriga din ng lahat na parang wala ding kinuhang representative dito po sa TP, doon po sa tahanang pinasara. At ngayon naiintriga na naman na base po dun sa blind item sa lumabas na isa raw ito di umano sa mga pinagpilian para po i-showcase or maging isa sa mga brand ambassador ng nasabing Broadway Gems. Pero dahil mas pinili at nakita po nila na hindi kagandahan yung mga write-ups at hindi rin kagandahan ang tingin ng lahat ng mga legit Davercards sa mga consumers and netizen dito po sa noontime program na ito, kaya siya po ay kinansela at mas pinalitan ng isa sa mga Davercards ng Itbulaga, which is ang tinutukoy nga is si Karen Aistrup. Ngayon, syempre, na-feel bad naman itong si Mabi Legaspi kasi syempre, ine-expect niya na isa po siya sa mga pipiliin bilang isa sa mga brand ambassador. Kasi alam naman natin na medyo may kalakihan kasi ang talent fee kapag po ikaw ay isa sa mga brand ambassadors. And at the same time, syempre, mas iingay po yung pangalan mo. Tapos pag dumaas po yung sales ng product na yun, magkukontinue yung iyong contract na bagay na pinanghinayangan nga ng actress na ito. Kasabay nga nito, nakikita din natin na nagkaroon ng malaking effect ito sa karir niya dahil pagkatapos din ng movie nila ni Miss Vilma Santos ay hindi man lamang napag-usapan yung kanilang love team nitong ni Mr. Darren Espanto. Kahit sobrang ipapalabas yung movie nila ng December, so nasa mid of 2023 pa lang, pinopromote niya na po yung kanilang movie sa Instagram na nagtataka tayo na lagi niyang binabanggit, pero nung oras at araw na kung saan mapapanood na ito, yung ine-expect niya na higher na magiging blockbuster yung kanilang movie ay hindi nangyari. Syempre nga naman 'di ba, kasama mo po si Vilma Santos, tapos
si Christopher De Leon na tinuturing na premyadong actors and actress. Pero ganun yung naging resulta. Kaya naman, dahil dito naging malaking effect po talaga yung pagkakasama niya dun po sa kalaban ng TVJ bilang host po ng tahanang pinakamasaya. Pero katulad nga ng lagi ng sinasabi ng ilan na gusto lang talaga nila magtrabaho, they are just enjoying kung ano man po yung meron sa kanila ngayon. Kaso nga lang syempre sa panahon natin kasi ngayon, usong-uso na yung tinatawag na cancel culture. Kapag nagalit sa'yo ang mga netizen, nagalit sa'yo ang ilan, talagang as in magiging wildfire na siya. Parang magiging na siya, magiging culture na siya na ika-cancel na lahat ng gagawin mo. Yun po yun ang bagay na pinagsisisihan ngayon ni Cassie Legaspi. Kaso nga lang nakapirma na rin siya ng contract to be one of the hosts of that particular program. At syempre, bago tayo magtapos, mag-react muna tayo sa mga komento ninyo patungkol sa ating updates. Unahin natin ang isang user na ito. Sabi niya, hindi na lang mag-focus sa show nila na tahanang pinakamasaya. Gusto lang talaga nila makuha yung title ng Itbulaga dahil yun ang nagpapasikat sa kanila. O nga, diba, kung matatandaan po ninyo, nag-apela na po sila ngayon at parang pinaglalaban nila na magkaroon ng TR o pinatitigil nila na ipagamit sa totoong creator yung title. Sabi naman ni Reyno Vic, sabi niya, anong dating kilala? Talagang mga self-proclaim lang yung mga yan nakikinabang sa pinaghirapan ng TVJ. True. Sila naman lang talagang naglabas sa kilala sila, na may inambag sila, na magaling sila, diba? Ganun po yung pinapalabas sila sa publiko na bagay na kinagagalit ng ilan. Kasi nga naman, diba, parang, kumbaga parang tapos na yung laban Okay na, tahimik na ang lahat. Tapos unti-unti makakabangon na sila. Pero dahil nga yung epekto ng pagkakabawi ng trademark, mas lalo atang wala nang nanood sa kanila nung nabawi na yung pangalang Itbulaga. And sabi ni Lori Norais, sige daw, wala kayo nagurang kung mapantayan ba ninyo mga bagong host ng tape. Wala kayo sa charm namin, na enjoy ang manonood. Ayun. Ito yung isang comment na dapat, 'di ba, kung parang kino-compare nila, ganito kasi yung kaisipan ng mga halusos Feeling nila noon na porket may edad na ang TVJ is hindi na sila relevant dun sa show. Kaya po gumawa sila ng paraan, parang hindi man nila sinasabi ng tahasan sa TVJ, pero yung pinaparamdam nila na kailangan na silang mag-resign, kailangan na nilang magpahinga dahil nga maedad na sila, 'di ba? Ganito ganito yung klase ng nila, viewers nila. Sabi niya, sa totoo lang, kung magaling kayo mag-host, gumawa kayo ng sariling pangalan, doon magkakaalaman kung manonood sa inyo. Inaabangan ko talaga panoorin kung kailan magsasara ang tahanang pasara na. Ayun. So totoo po 'yan, dahil talagang masasabi natin na soon, 'di ba? Pwede mangyari yan kapag talagang pag talagang pinilit po talaga nila yan. Imbes na gumagawa sila ng history doon po sa kanilang bagong show na tahanang pinakamasaya, pinagpipilitan pa rin talaga nila na kanila talaga ang Itbulaga. Kaya mas lalong marami magagalit sa kanila. So, yun po yung isa sa mga hinaing ng ilan sa mga viewers po natin na dapat nag-isip-isip muna tong halusos. Sabi ni Rachel Tolentino, hindi movie ang Running Man Philippines kundi reality show na pinapalabas sa GMA. Season 2 na kaya nagpunta sila Buboy, Kokoy, Glyza, etc. sa Korea para mag-shoot. Ayun. Kasi dahil hindi naman kami masyadong interesado dun sa sa programa na yun, kaya hindi natin alam yung nangyayari, 'di ba? Pero anyway, salamat sa impormasyon dahil yun nga po isa sa mga kadahilanan kung bakit nawala sila. Wala na sila ngayon, si Buboy wala na po siya sa Gisa Gedli. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!